Sa gitna ng aming paglalakbay kasabay ng mga ugong ng tren, busina ng sasakyan at tunog ng lungsod, dala namin ang layunin. Kilalanin at alamin ang kwento sa likod ng isang lugar na naging sentro ng enerhiya at kontrobersya. Dito mismo sa lungsod ng Pandacan. Sa puso ng Maynila, tabi ng Ilog Pasig, may isang distrito na halos isang siklo nang naging tagapaghatid ng enerhiya sa bansa, ang Pandacan. Ngunit habang pinapagana ng Pandacan ang mga industriya at pinapailaw ang mga lungsod, ang mga taong naninirahan sa paligid nito ay kinakailangang tiisin ang di nakikitang kapalit. Sa tabi ng higanteng tangke ng langis at mga pipeline, doon ay nagtayo ang mga pamilya, nagpalaki ng anak at namuhay sa gitna ng araw-araw na panganib. Ang Pandacan ay isang matahimik na pamayanan. Ngunit nang pumasok ang Pilipinas sa panahon ng industrialisasyon, ang maliit na distritong ito ay nag-isang mahalagang sentro ng enerhiya. Noong dekadang 1900s, itinayo ng mga higanteng kumpanya na langis tulad ng Shell, Petron at Caltex ang Pandacan Oil Network. At ito ay nagkakaroon ng makapangyarihang industrial zone dito mismo sa gitna ng lumalagong lungsod. Noong 2001, formal na idineklara ng pamahalaan ang Pandacan bilang isang high-risk zone. Kasunod nito, ang mahagong taon ng legal na labanan at matinding panlipunong presyon. Sa wakas, noong 2015, pinagutos ng Korte Suprema ng Pilipinas ang unti-unting pagtigil ng operasyon ng Pandacan Oil Depot. Sa kasalukuyan, anino na lamang ng dating anyo nito ang Pandacan Depot. Sa lugar kung saan dating nakatayo ang malalaking tangke, unti-unti nang umuusbong ang mga plano para sa mga espasyo, pabahay, at mga sentrong pangkomunidad. Upang mas maintindihan ang tunay na buhay sa ilalim ng mga tangke ng langis, atin namang pakinggan ang mga kwento ng mga mismong naninirahan sa Pandacan, mga taong naging saksi sa bawat pag-ikot ng industriya. Nakausap namin ang tricycle driver na si Kuya Mario, 50 taong gulang at gayoon din siya katagal na nirahan dito sa Pandacan. Mario Eugenio Paxo, Ilang taon na po kayo dito sa Lagay? 55 years. Since birth. So, may tanong lang po. Sa ngayon po ba kayo sa pag-release ng oil dito po dito sa inyo? Hindi. Bakit? Nawala yung rito yung trabaho. Mga trabaho sila. So, yung sa papunta na yun, sa tingin nyo po, may masama po bang epekto yung yung oil depot po sa inyong kalusugan po? Sa amin, para sa akin, wala. Ano lang yan eh. Banking business ang nangyari dyan. So,
karagdagan, bakit sa tingin niyo po, bakit po tinanggal yung Pandakan Oil Depot po dito sa uniform? Ang sariling interes ng mga politiko. Isa rin sa aming nakapanayam si Kuya Ernesto na isa ring tricycle driver sa Pandakan. Sa kanyang ilang taong paninirahan sa Pandakan, ay marami na daw siyang nasaksihan, narinig at naranasan na kanya raw masayang maibabahagi sa amin. Wala namang pollution na nangyayari dyan. Wala namang operation. Wala naman po. Kasi yung pipeline yan, ang gagamit ng Batangas. Naka-underline ng Kaso lang, nagkaroon ng leak sa may Makati. Nung magtayo yung building kong araw, ngayon ko lang, nandito na kayo nun. Estudyante pa lang siguro kayo nun. May tinatayo construction ba kasi ako ng mga araw. Hindi ako tricycle. Tricycle ba na rin? Nagkaroon ng yung tinamaan yung pipeline ng Batangas to Shell. Kaya isa na rin sa nagiging delikado ba? Kasi yung wala kasi travel na nangyari na mag-atin ng langis yun eh. Finished product ng Batangas. Galing ka. Truck po yan. May pipeline yan eh. Pipeline ko talaga. Kakakalayo. Hindi alam ng naging Aramco pa kaya nung araw. Dahil binili ng Aramco. Hindi naman nila na maraming tapo na nung hindi nila alam. Ano nangyari yung nangyakawang pa nangyari. Doon pala yung nagawa na yung building, nagkaroon na ng leak, pasok na sa building yun, gas produkto. Kaya ang mga truck yan, puro hauling na, wala naman lukuha na nangyari, hindi naman naging impact. So, ang pagkakaintindi ko po, parang ang nangyayari po pala, di naman pala dyan yung pagawakan. Hindi. Kapag parang, dyan na siguro unitak para tas dyan na yung distribution ng mga manalapit ko. Ang distribution lang. So, ang nangyari po, Yung travel na, wala. from Batangas, sa pipeline, tapos kung may ginawa po sa Makati, nag-leak po yung pipe. Inabot yung pipe. Na ano po yung leaking. Nalaman na lang nung nag-collect na pumapasok na building. Bagamat ang kanilang mga pananaw ay hinubog ng personal na karanasan at kabuhayan, ang mas malawak na larawan ay unti-unti lamang nabubuo. Ngunit, upang mas mailatag ang larawan, ang buong larawan, kinakailangan naming alamin ang pananaw ng mga opisyal ng Pandakan. Nakausap namin si Domingo Siposo, kagawad ng Barangay 836, Zone 91. Sa loob ng mahigit 3 taon na kanyang panunungkulan, nasaksihan niya ang mga pagbabago at hamong dala ng Pandakan Oil Depot sa kanilang komunidad. Magandang hapon po. Ano po yung pangalan niyo po, di? Kagawad Domingo Siposo. Mga ilang taon na po kayo nakatira dito? Taon 1968. Ano po ang inyong kaalaman o alaala tungkol sa kasaysayan ng Pandakan bago man pa dumating ang mga oil depot po? Dumating kami dito 1968, oil depot na yan eh. Oil depot na. So, that time, konti lang pa mapamamahay dito. Konti pa lang po. May mga pagbabago ba ang komunidad ng Pandakan mula nang magsimula ang operasyon ng oil depot noong dekada 1910? Siyempre, employment ng mga tao dito. Magkaroon ng employment ng mga tao. Although na very risky, pero since kailangan ng tao ang nabuhay, tanggap na nila.
So, eto po. Sa inyong palagay, ano po yung pinakamalaking panganib sa kalusugan ng tao at sa kalikasan na dulot ng operasyon ng Pandakan Oil Depot? Siyempre nag-i-emit ng gas. Na kung saan nakakapekto ng kalusugan ng mga tao. Kaya isa yan sa mga dahilan kung bakit natanggal dito yan after several years. Kaya po. Oo, lagi nag-rally dito lalo na mga cause-oriented na mga grupo. Tungkol sa mga environmental safety ng nangyayari dito. Kaya after ilang taon, noong 2000 na din nawala na dito yung. Kung kayo po ay bibigyan ng pagkakataon, anong mga pagbabago o solusyon po ang may re-recommenda ninyo para mas mapabuti at maging ligtas ang operasyon ng Oil Depot dito sa Pandakan? Siyempre, tulad niya, naalis na dito. Ang number one na nakapekto sa amin yan, yung employment ng mga tao. Tapos yung nasabi ninyo na magiging rekomenda nyo para maging ligtas at maging mapabuti yung operasyon po ng Oil Depot. Tulad yun, natanggal na nga. So, ibig sabihin, ang rekomendasyon ko dyan, na magkaroon ng alternative ang pamahalaan, na magkaroon ng hanabuhay ang tao dito. Kasi nung nawala yung depot niya, marami talagang nawalan trabaho dito. So, ibig sabihin kung i-transform nila yung oil depot na yan na natanggal dito, i-transform nila sa commercial o industrial yan, magkaroon ng hanabuhay ang tao dito. Bilang isang lokal na opisyal po, gaano po kayo kabihasa o pamilyar sa Republic Act 6969, ang batas ukol sa hazardous and nuclear waste? Pamilya talaga kami kasi una-una yan pinaka-risky na kinatakutan ng mga tao noong araw dito eh. Kasi kinagkaroon ng comparison noong araw sa Mexico noong araw. Ang depot niya noong araw nasa almost 5 kilometers away from the depot mismo. Pero nung sumabog yan, ang mga mamamayan ay napektuhan. Yung mga bahay, how much more dito sa amin nakadikit lang. So, ibig sabihin yan, kung hindi namin na paalis dito yan, hanggang ngayon medyo risky pa ng kagayanan. Kaya nung year 2000 na yan, natanggal sila dito. O napikitin ng mga tao. Sa tingin niyo po, naipatupad ba siya ng maayos sa Pandakan, lalo na habang aktibo pa ang mga oil depot? So far, wala na dito hazardous wala na hazardous ay item sa loob kasi wala na nga ilipat na sa Malabon. So dito sa amin, wala na kaming pinapangabahan dito sa pagkatulang ng inflammable material sa loob. Puro na lang yan mga grasa na lang yan. Minsan yung ginagawa nila dyan. Yung mga klase ito. Hindi na inflammable na, hindi masyadong hazardous na yun. Sa pagtatapos ng aming panayam, mas luminaw ang mga hamon at pananaw ng pamahalaang lokal, isang mahalagang bahagi sa pag-unawa sa kabuuang kwento ng Pandakan Oil Depot. Ang Republic Act 6969 o mas kilala bilang Toxic Substances and Hazardous and Nuclear Waste Control Act of 1990 ay isang batas na naglalayong kontrolin ang paggamit, pag-imbak at pagtatapon ng mapanganib na kemikal at basura upang maprotektahan ang kalikasan at kalusugan ng mamamayan. Isa sa mga mabisang solusyon para maiwasan ang tagas ng langis ay ang paggamit ng double-walled storage tanks. Para itong dalawang tangke, isang mas maliit sa loob ng mas malaking tangke. Ganito gumagana ang double-walled tanks. Isipin mong nagbuhos ka ng tubig sa isang baso, tapos inilagay mo ito sa isa pang mas malaking baso. Kung mabasag ang una, sasaluhin ng pangalawang tangke ang tagas at may leak detector sa pagitan nila para magbigay ng alerto. Ang teknolohiyang ito ay ginagamit sa maraming bansa tulad ng mga gasolinahan sa Amerika at Europa, mga airport at mga oil depot na malayo sa mga bahay o paaralan. Posible rin itong gamitin sa Pilipinas. May sapat na teknolohiya at kakayahan ang mga lokal na engineers, pero sa masisikip at luma ng lugar gaya ng Pandakan,
mahirap itong ipatupad dahil kulang sa espasyo at mataas pa rin ang pangalan. May kamahalan din ito, maabot ng 3 hanggang 5 milyon bawat tangke, bukod pa sa gasto sa leak detectors at maintenance. Pero sa kabuuan, mas ligtas ito para sa mga tao at sa kalikasan. Tumataas ang tiwala ng publiko sa mga kumpanya. Ang problema nga lang, sa lugar gaya ng Pandacan, gusto ng mga residente na tuluyang alisin ang depo, hindi lang ayusin. Sa kaso ng Pandacan Oil Depot, nagpatuloy ang kanilang operasyon kahit may mga reklamo tulad ng epekto nito sa kalidad ng hangin, panganib ng sunog at kakulangan sa malinaw na sistema ng waste management. Ipinapakita nito kung paano napabayaan ng batas tulad ng RA 6969 kapag hindi inuuna ang kaligtasan ng tao at kalikasan. Ang kwento ng Pandacan Oil Depot ay nagpapakita kung gaano kahalaga ang balanse sa pagitan ng trabaho, kaligtasan, at ng ating kalikasan. Oo, maraming natulungan itong industriya pero may kapalit din itong panganib na matagal din kinaharap ng mga taga-Pandacan. Ngayon, habang binabago ang anyo ng lugar, naway magsilbing paalala ito na sa bawat desisyon para sa pag-unlad, kailangan laging isaalang-alang ang kapakanan ng tao at kalikasan. Laging tandaan, maging mapagmasid at mapag-alam sa ating paligid, sapagkat ang susi sa magandang kinabukasan ay ang pagkakaroon ng isang ligtas at maayos na kalikasan.